₱1 milyong reward money ang ibibigay ng Volunteers Against Crime and Corruption sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng dating driver ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Umaasa ang VACC na mapapabilis ng pagbibigay ng pabuya ang pagkakadakip kay Dayan na itinuturong sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Makikipagtulungan umano ang grupo sa Criminal Investigation and Detection Group para sa iba pang mga detalye sa reward money at sa pagtatakda ng hotline para sa sino mang nais magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Dayan. Julius D. Samburon sa detalye. Naglabas ng ₱1 milyong reward ang Volunteers Against Crime and Corruption para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan o di kaya ika-aaresto ng driver, bodyguard at sinasabing lover at bagman daw ni dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ng VACC, walang politiko ang involved sa reward money na ito. Pawang 7 negosyante ang nag-ambagan para mabuo ang ₱1 milyong reward. Hangad daw ng mga ito na malaman ang pahayag ni Dayan maging ang katotohanan sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Biruan, akalain mong nagkaseryosohan. Sige, magdodonate kami, mag-aambag-ambag kami. Gawin, sabi ko, kaya ba ng 500,000? Gawin mo ng 1 million. Hindi naman talaga sila anti-De Lima. Hindi naman sila, mag-raise tayo ng pera para maipit si Senator De Lima. They just want the truth. In the ultimate analysis, there is something bigger here than pinning down Senator De Lima, who's just one person. Ano ba ang extent ng drug trade dito sa Pilipinas? At how close were we to becoming a narco state? Kung hindi si Presidente Duterte ang naging Pangulo, ano ka na kaya ang nangyari? Umaasa din ang grupo ni Topacio na dahil sa reward na ito, mapapabilis ang paghahanap kay Dayan. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest para kay Dayan. Hindi din sumipot si Dayan sa mga ipinatawag na hearing sa Kongreso. He will be given a penalty for the contempt, plus he will be given a chance to purge himself of the contempt by testifying. So, sabi naman ni Chairman Umali, lalabas si Dayan, maaring i-reopen ulit kung may substantial testimony siya. Plus, he has to be punished for snubbing the Committee on Justice. May kaparusahan po yung hindi kayo susunod eh. Yung amin pong final na complaint on illegal drug trading sa loob ng New Bilibid Prison na involved si then Secretary of Justice De Lima, now Senator, ay lumalabas na po yung katotohanan na unti-unti. Plano ding makipag-usap ni Topacio sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa iba pang detalye sa reward money na ito, maging ang pagtatakda ng numero sa sinumang nais magbigay ng impormasyon, habang sa National Bureau of Investigation muna ilalagak ang reward money. May ginagawa daw silang protocol dyan kung may reward money, kung papaano yung mechanics na magse-set up sila ng hotline, pa-identifying informant through code name, etc. In-explain niya sa akin. Tatanong ko rin sa CIDG kung gusto nilang ibigay ko sa kanilang pera, kung gusto nila nasa custody ko muna, whatever is fine with me. Nauna nang inamin ni De Lima na nagkaroon ito ng relasyon kay Dayan, subalit nilinaw nito na hindi ito tumatanggap ng anumang drug money. Para sa PTV News, Julius D. Samburon.